Hello mga mare, hapon na naman nga ng mga oras na ito kaya naman ito at samahan niyo akong mag-asikaso nitong aming uulamin para sa hapunan. Bali tortang talong nga lang pala lulutuin ko at binili ko pa nga ito kaninang umaga nung pupunta nga kami sa center. Dinala ko nga pala sa center si Chelsea mga mare para nga ipa-check up at hindi na nga ito nawawalan ng ubo at sipon. Kaya naman napabili na nga rin ako dito sa nagtitinda nitong 4 na pirasong talong at saka nga rin 4 na pirasong kamatis. Parang nga kako maitorta at hindi na nga rin kami nakakatikim at matagal-tagal na nga rin kami hindi nakakapagluto nitong talong. Kaya naman nga kahit napakamahal ng gulay mga mare, nagbili na nga rin ako. At sa mahal nga ng gulay ngayon mga mare, ang 4 na maliliit na pirasong kamatis na iyan, aba ay nasa 26 na. Kaya naman sobrang mahal na nga ngayon ng gulay. So pagkatapos ko nga pala di ang maghiwa ng kamatis mga mare, tsaka nanghiwa na nga rin ako ng 1 pirasong sibuyas, nilagyan ko naman agad ito ng 1 pirasong paminta na durog. Saka nilagyan ko nga lang ito ng 1 pirasong magic sarap mga mare para nga ito na yung kanya mismong pampalasa at hindi ko na nga rin ito nilagyan ng asin. Hindi ko naman nga tinaktak yung buong laman ng magic sarap mga mare at nagtira pa nga ako din ng kaunti at baka naman mapaalat itong aking lulutuin. So bali pagkalagay ko nga din ng magic sarap mga mare, hinalo-halo ko na nga lang itong itlog kasama nitong mga kanyang lahok para nga umayos naman ang kanyang lasa. At hindi pa nga ako diyan nakontento mga mare paghahalo, akin pa nga itong hinalo-halo nang ako'y nakatayo. Parang malasang-malasa mga mare, di hinalo-halo ko na nga rin diyan nung habang ako'y nakatayo. Habang hinahalo ko ngayon mga mare, tinitingnan ko nga ito aking nilagang talong at inaantay ko nga rin maluto. Bali nilaga ko na nga rin lang yung mga talong mga mare, hindi ko na nga ito naisipang iihaw at tinatamad nga rin ako mag-apoy dito sa may labas. Kaya naman nga nilaga ko na lang din ito at ganoon din naman maluluto. Pagkatapos kong maghalo din mga mare, akin na nga rin nilasahan kung tama nga lang ang lasa at okay naman na. Pagkaluto nga pala ng talong mga mare, inahon ko na nga rin ito at nilagay ko dito sa may lamesa at akin pa nga itong hihiwain. Hihiwain ko nga lang pala ito mga mare isa-isa at i-check ko nga pala ito kung may sira man o may bulok man. Para kung may sira man dito sa mga talong na ito mga mare, abay hindi ko na nga lang isasama. So ayan nga, tiniwa ko na nga rin ito isa-isa mga mare, dahan-dahan pa nga rin ako diyan mga mare, napakainit pa nga nito at kaluluto-luto. Ayan nga, isa-isa ko na nga rin lang silang hiniwa sa gitna mga mare, chinecheck ko nga sila kung may sira o kaya naman ay may uod. Pero maigi naman at nung isa-isa ko na nga yung hiwain sa gitna mga mare at ma-check ko nga kung may sira man o may bulok ay maigi nga at wala silang lahat. At malinis nga yung loob nila mga mare at wala man lang kabulok-bulok ni isa. Kaya nga maigi na lang kako at kung may bulok pa sa kanila ay naku mababawasan pa ya 4 na piraso na nga laang. Nang matapos ko na nga silang i-check mga mare, bigla ko nga palang naalala na bakit nga pala hindi ko man lang ito binaltan. Oo mga mare, hindi ko na nga rin yan nabaltan kaya hayain na yan na may makakain din. Babaltan pa kako, hindi naman nga ito inihaw at ito nga pala inilaga kaya naman okay lang kahit hindi nabaltan at maigi pa nga na at makakain pa nga kasama yung balat. Masarap din kayang kainin yung may balat na yan kaysa naman babaltan mo pati tatapon mo lang, hindi kasama na nga yung pagkain. Ayan at pagkatapos ko nga dyan mga mare, okay na nga kako kahit hindi ko na nga ito baltan. Nilagay ko na nga rin diyan sila isa-isa mga mare dito sa may hawong na may itlog at saka mga ricado mga mare. Akin na nga lang dinudurog-durog at tinutusok-tusok yung kanyang laman mga mare para naman kahit papaano ay sumiim itong itlog. Dahil hindi ko na nga pinalatan yung mga talong mga mare sa kabuangan ko nga hindi nga pala agad-agad kakapit diyan yung itlog mga mare sa talong. At bali dyan nga lang pala yung kakapit sa harap mga mare tsaka nga pala yung mga hiwa-hiwang ricado. Pero hayain na mga mare at nandyan na rin lang iyan. Ay sige nga at tinapos ko na nga din lang ilagay dito sa hawong itong 4 na pirasong talong na ito. At pinagsiksikan ko na nga rin lang sila diyan mga mare tsaka binatad ko nga rin lang ito ng mga ilang minuto. At pagkatapos ko nga dun mga mare, itong at nagsalang na nga rin agad ako diyan ng kawali, tas nilagyan ko na nga rin ito ng mantika. Pinainit ko nga lang din yung mantika mga mare, isinalang ko na nga rin itong unang talong. At dahil nga kabuangan nga ni Galay si diyan mga mare, ayun nga at pagpiprito ko nga na yung talong, hindi nga pala didikit yung itlog sa may ilalim. Ayan nga at sa ibabaw na nga laan din napunta yung mga ricado mga mare. Pagkatapos ko nga iprito yung 4 na pirasong talong na iyan, ito na nga ang kanyang kinalabasan mga mare. Ayan nga at okay naman nga ang kinalabasan ng aking pagluluto mga mare at hindi naman nga rin nasunog itong aking tinortang talong. Bali nagandahan nga rin ako sa itsura nito mga mare nung pagkaluto at ayan nga at nausok-usok pa. Ayan nga may pa-heart pa, salamat! So ayan na nga at ready na nga ang aming ulam para sa aming hapunan ngayong gabi. Eto nga pala mga mare, nagluto nga rin pala si nanay habang nagluluto nga ako dito sa loob ay siya naman nga nagluluto dito sa labas.
Bali ginataan talbos ng niyog-niyugan nga pala yan mga mare para dun sa may mga hindi alam. Heto at okay na nga ang aming ulam para sa aming hapunan mga mare. Maraming salamat.